beloved, Boss Mike, Cervera. Sa ikatlong impeachment hearing ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte, ang paglobo ng kanyang idineklarang yaman sa mga nakaraang taon. Pero nadagdagan ang pagtataka ng mga kongresista dahil di tugma ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Duterte sa bilyon-bilyong pisong bank transactions na iniuugnay sa kanya at sa asawang si Mans Carpio. Ay, pukinang ina talaga. Alam nyo mga kababayan, ito na maliwanag na maliwanag yung panloloko sa atin ng mga Duterte. Ibang klase, no? Gagaling nila manloko, no? Tapos meron pang paiyak-iyak yan si Sara Duterte, may pangamangit-mangit pa, nakala mo talaga inosente siya. Oo, grabe. Ang kapal ng mukha. Oo, grabe, Boss Mike. Ang pogi mo, parang nananalamin na ako sa'yo. Yung pinuntahan ko nga eh. Grabe na. Merong pa shoutout, merong mag-video greet, birthday greet. Kulang na lang mga kababayan, pati anniversary at saka death anniversary, ipag-greet. Pila-pila. Parang pinagkakitaan ako rito sa kaharian. Ito na. Inday Sara, pasok! Live mula sa Batasang Pambansa sa Quezon City, magbabalita si Lance Mexico. Lance. Mensyo isinantabi ng Kamara ang pagbubukas ng kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Mans Carpio. Bakit? Adula amin. Bakit gano'n pinagpaliban pa, mga kababayan, Pinagpaliban pa. Putik na yan, Sige, tuloy. Bakit pinagpaliban? Sa Bureau of Internal Revenue ay dapat suriin ang mga dokumentong ito sa isang closed-door session. Nako, yari mga kababayan, Yung BIR. Halaka, Sara, yari ka talaga. Yung BIR hindi pa nabubuksan. Sinauli ng Kamara ang dokumento sa BIR. Ayon sa House Justice Committee, kailangan munang pag-aralan ang dapat gawin sa mga dokumento sang-ayon sa patakarang binanggit ng BIR. Balikan naman natin ang highlights ng impeachment hearing kung saan napuna ang hindi pagkakatugma ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Duterte at ng kanyang bank transactions. Halaka, yan na. Hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. Hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta, mga kababayan. Dumali tong mga congressman, mga kababayan, sige, tuloy. Huwag kayong loloko-loko, baka sa susunod kayo naman, sana man lang kayo'y nag-iimbestiga, sikapin ninyo, kayong mga kongresista, malinis, malinis. Dahil pag hindi kayo malinis, nako, yari kayo. Palakas ng palakas ang grupo ng mga lalaban sa mga sindikato sa gobyerno. Palalakasin natin, mga kababayan. Maniwala kayo. Sabi ng mahal na hari, ikaw ay inaatasan ko maghanap ng mga magiging kawal at mandirigma para sugpuin ang mga magnanakaw sa Kongreso. Ito na. Bilyon lang ang idineklarang yaman pero bilyon ang bank transactions. Correct. Ito ang nabunyag sa impeachment hearing ng House Justice Committee sa pagbusisi sa financial records si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umunoy hindi ba ipaliwanag na yaman na nakasaad sa mga reklamo. Ano kailang pagsalakay? Wait lang. Pinaghahandaan yan, tuloy! Ang sinilip ng mga mambabatas ang Statement of Assets, Liabilities at Net Worth ni Duterte mula 2007 hanggang 2024 na inasa ng Ombudsman. Grabe, nandiyan, Joint Forces, pati si Boying Remulla, Martin, nandiyan si Boying, Dapat kinumpronta mo na. Mga Martinico, galit na galit kayo sa amin. Yan si Boying,
Bakit hindi si Boying ang... Abilities at net worth ni Ano? Duterte mula 2007 Yan na. hanggang 2024 na Oh, yan. Si Boying, oh. Bakit sa akin kayo galit? Bakit kay Sangkay kayo galit? Oh, bakit kayo kay Jake galit? Oh, bakit? Dahil nire-reactionan namin yung mga sinasabi ni Boying. Bakit kay Boying hindi kayo magalit? Tatanga-tanga pala kayo eh. Di ba, mga kababayan? Oh, kami nandito para kay Pangulong Bongbong Marcos lang. Sino man ang hahadlang, sino man ang magpapasaway, sino man ang mga tao na makakasira sa kanya, nandito kaming lahat, oh. Lahat yan, oh. Yang 600 plus. Kahit mawala kayo, kahit nga lang 40 lang kami rito eh. Okay lang ako. Baka akala nyo malaking bagay sa akin na nandito kayo. Mga utot nyo. Oo, maniwala kayo sa akin. Nandito kami para kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala akong pakialam sa inyo kung mahal nyo si Martin. Ayaw namin eh. Ngayon, magalit kayo sa amin kung galing sa amin yung pambebentang. Hindi sa amin galing ang pambebentang. Galing kay... Sino? Ayan o, si Boying Remulla. Bakit kay Boying hindi kayo galit? Bakit sa amin galit kayo? Ngayon, galit pala kayo sa amin. Kung walang pumapansin ng mga vlogger na pinagsusumbungan nyo, dumirekta na kayo kay Pangulong Bongbong. Di ba mga kababayan? Tama, mali. Pinapaliwanag ko eh. Gagalit sila kung ano-ano sinasabi. Kung may ebidensya ka, bakit ebidensya? Ba't ako sasabi ng ebidensya? Si Boying! Di ba? Kay Boying, Cerbera. Di ba? Osto? Apay. Si kami toong tanyo, tao kininayo. Laglag kayo. Di ba? Bakit kami? Bakit yung grupo namin ang kinagagalitan nyo? Anong kasalanan namin? Binibigyan namin ng reaksyon yung sinasabi ni Boying. Bakit kami hanapan nyo ng mga ebidensya kung di ba naman kayong mga tanga? Di si Boying ang hanapan nyo, hindi naman niya yan ididimanda kung walang ebidensya, tama? Hindi naman siguro si Raulo yan si Boying. Bakit? Naging yan? Department of Justice Secretary. Matalino, Brenini. Diba mga kababayan ko? Bakit kayo nagagalit? Ay nako, ang hihina ng mga ulo. Galit na galit sila. Bakit kayo galit kayo? Bakit? Nag-iiyakan doon sa mga kasamahan nating mga kaibigan nating mga vloggers. Nag-iiyakan. Yan si Mike Cervera, yan si Sangkay Janjan. Pinanggigilan kami dalawa ni Sangkay Janjan. Sila dalawa. Inaaway nila si Marty. Wala naman sila ebidensya. Si Boying. Siya ang naglalabas ng mga statement at yun yung aming binibigyan ng reaksyon. Bilang nag-iisip, Boying, dating Department of Justice Secretary, hindi naman siguro boboto para idemanda si Martin ng walang ebidensya. Gets nyo? Tama ba? Okay lang yan. Sanay na ako dyan, Aichang, yung unsubscribe na daw. Putang ina nyo. Sanay na ako dyan sa mga unsubscribe na yan. Diba? Ay nako, wala akong pakialam. Siyempre naman, Shoni Pineda, kaming mga magkakaibigan, nagmamahalan kami. Wala kaming pakialamanan sa kung ano yung aming opinion at pananaw. Vlogger kami eh. Diba? Bahala sila kay Di Pantino. Wala akong pakialam. Kahit anong mangyari sa inyo dyan, kakatanggol nyo kay Martin, mapapahiya kayo, maniwala kayo sa akin. Mapapahiya lang kayo.
Galing ako sa kaharian, no? Sabi ng hari sa akin sa kaharian, ituloy mo ang iyong ginagawa. Magparami ka, aking tapat na lingkod. Kita nyo mga kababayan, tapat na lingkod ang tawag sa akin nung hari. Di ba? Tapat na lingkod. Sabi, correct. Dati yan, Boss Mike, kay Lagdameo. Bakit? Alam ba nila yung totoo doon? Di nagtino, di ba? Nagtino yung Lagdameo. Sabi po, didemanda kayo ni Lagdameo. Saan yung demanda nung gago? Di ba? Ang utos ng hari hindi mababali. Tama ba, Aichang? Ano, Onak? Ang utos ng hari kailanman hindi mababali. Ang utos ng hari doon sa panaginip ko sa malayong-malayong kaharian na napuntahan ko. Ako daw ay maglikom ng mga sundalo ng mga mandirigma para lipulin ang lahat ng mga hayop na magnanakaw na yan. Anong gagawin ko? Susuway ako. Ayaw niyan doon sa panaginip ko. Diyos ko, ang hirap, ano? Paano ko ba sasabihin yun sa ibang bagay? Ganito talaga yun eh. Ito na. Balikan na natin si Sarang Magnanakaw na tatakbo na. Mauna pa kay Martin na idol ng mga Martinico. Ito na. Nasa ng Ombudsman mula sa 7.25 million pesos noong 2007 bilang Vice Mayor, lumobo sa higit 88 million pesos ang net worth ng Vice nitong 2024. Alak, grabe talaga. Ang tindi no mga kababayan, no? Hindi ko na mabasa yung numero kung ilang zero. Ang ikinagulat ng ilang mambabatas, hindi nagtugba ang mga dokumento mula 2019 hanggang 2024. Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Eto na. Wala pong nakalagay, Your Honor. Wow. Sabi ni Congressman, wow. Kita nyo mga kababayan kung gaano katuso, kung gaano mandaya si Sara Duterte. Mga kababayan, kung gaano katuso at kung gaano mandaya si Sara Duterte. Grabe, no? Mga kababayan, social end niya, ang mga diniklara, yung mga ari-arian lang. Ari-arian, ibig sabihin, yung mga lupa, bahay. Ganon. Pero yung pera, yung cash, wala kahit 5. Nakita ho mga kababayan sa bank records, bilyon-bilyon pala yung cash flow. Mga kababayan, bilyon-bilyon yung cash flow. Bakit hindi dineklara sa SALN? Bakit? AMLAC yan kinumpirma ng AMLAC yan. Putang ina, baka sabihin nyo, gawa-gawa ko na naman to Baka sabihin nyo gawa-gawa ni Trillanes. Kinumpirma ng AMLAC yan. Eto na, tuloy. Dagdagan ng puna ng mga kongresista nang iprenesenta na ng Anti-Money Laundering Council Nako, o yun na. AMLAC ang bank transactions si Duterte at ng asawa niyang si Man Scarpio na umabot Alaka. sa bilyon-bilyong piso. Alaka. Mismo ang ahensya ang nagkumpirma na may suspicious na transaksyon ng mag-asawa Nako. base sa bank reports na kanilang natanggap. Nako. Kahit walang idineklarang cash in bank si Duterte mula 2019 to 2024, milyon-milyong piso ang dumaloy na transaksyon sa kanyang account. Grabe mga kababayan, milyon-milyon ang dumaloy na transaksyon sa kanyang accounts, mga kababayan. Eto ho sabi ko sa inyo maliwanag na maliwanag na maliwanag na ho. Si Sara Duterte ay magnanakaw, mandaraya, mandarambong. Kaya nga hindi makapagpakita yan Ngayon alam nyo na siguro ang dahilan kung bakit si Sara Duterte hindi makapagpakita sa Kongreso. Bakit? Kasi mga kababayan ko, bistado talaga Matitibay ang mga ebidensya na ilalahad, ipapakita, diyan po sa pagdinig sa Kamara.
Kita nyo, Ramil Madriaga, tugma lahat eh. O sabihin natin eh, kahit naman sila nagpapakita rin ng mga witness nila. Mga kababayan, yung pinakikitang witness, puro ano eh. Alam nyo ho yun? Parang mga gagambang inchik eh, no? Alam nyo yung gagambang inchik, mga kababayan ko? Ha? Oh. Alam nyo yun? Lawlawa inchik ko na di ayan tayo. Nagaganos. Nagaganos. O, di ba? Nararaos. Paano yun sa Tagalog? Yung nagaganos, nararaos. O, pakiano nga ho, paki-translate sa mga Ilocano dyan. O, di ba? Ganun ho yung mga ano nila eh. Ang lalamya ng mga patotoo eh. Di ba, no? Yung mga 18 Marines, si Gutesa, ano eh, wala eh. Malabsa, malabnaw, ganun ano? O, mahihina. O, ano pa, mali ka, Boss Mike, si Sara ang magnanakaw, buong pamilya, ang Duterte. Yun na nga yung sinabi ko, lahat sila. Malasado. O, nakakahiya ka, Sara Mau. Eh, yun na nga eh. O, di ba? Saktong-sakto yung salitang Sara Mau sa kanya eh, no? Di ba? Ano, Chodora Timaho. O, sige, tuloy. Sigurado po ba kayo dun sa pinapakita niyong datos? Dahil sa SALN nakasaad na wala, tapos dito may sinasabi kayong meron. Are you sure of the figures? Sure po. This Thank is you, based Madam. on records. Ipinunto ng ilang mambabatas ang laki ng diferensya ng net worth ni Duterte mula sa bank transactions sa ilang mga taon. Gaya na lang noong 2009 Grabe, no? kung saan 18.8 million pesos lang ang idineklarang yaman pero higit 700 million pesos ang bank transaction. Grabe mga kababayan. Ayan o, kulang-kulang 18.821 million butal. Ang bank transaction, mga kababayan, ay kulang-kulang 1 bilyon. Kulang 1 bilyon ho yung bank transaction. Ay, naapo, grabe talaga. Diba, no? Ang tatakaw sa pera, kaya pala ganyan ang itsura. Sa datos ng komite, ang cash on hand at in-bank daw ni Duterte noon, Ay. 2.8 million pesos lang. Oo nga. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, higit 6.7 billion pesos ang Grabe. covered at suspicious transactions. Alaka, suspicious transaction. Tumutugma na yata yung sinasabi ni Madriaga at ni Senator Trillanes. Diyos ko. Ito ho ay matagal na sinasabi ni Senator Trillanes na ang pamilyang Duterte ay tumatanggap ng pera galing sa illegal na pogo, illegal na droga, at marami pang iba. Hindi lang ho, si Duterteng matanda na si Rodrigo ang nakakatanggap ng pera. Buong pamilya, mga kababayan, ayon ho sa pagdinig kanina, mga kababayan, mula kay Kitty at nanay niya, joint account nila, pinapasukan mga kababayan. Pinapasukan, hindi po hotdog, hindi po batuta. Kwarta ang pumapasok. Kwarta na ho ang pinapasok. Ganon din kay Baste, may pumapasok din ho na mga pera. Ganon din kay Pulong at kay Sara. Grabe talaga mga kababayan, ang tindi. Ang tindi ng pamilyang Duterte. Lahat sila magnanakaw galing sa droga. Ang tao pa ko ha! Grabe no mga kababayan, no? Kinikilabutan ako, ganyan ako. Oo, grabe. Alam nyo ba mga kababayan, sa kaharian na pinuntahan ko, kailangan pala kulay pula ang lagi mong suot. At kahit kotse, dapat kulay pula rin. Malay ko ba? Ang nadala ko kulay orange. Sana dinala ko yung isang Kia Pride ko. Ngayon, mga kababayan, eto na.
Bilyon-bilyon, mga kababayan, ang kwarta. Pero kung makadrama, mahirap daw sila. Wala na raw siyang pang-upa, paiyak-iyak pa sa harap ng camera. Natandaan nyo ba yon? Umiiyak si Sarah, sabi niya, nahihirapan ako, mga kababayan. Pupunta ako ng Maynila para magtrabaho. Mangungupahan ako. Mahirap laging wala talaga sa bahay. Natandaan niyo yun? Yung ganong drama ni Sarah, di ba? Natandaan niyo yun? Natandaan niyo? Oh. Yun ang drama niya eh. O, payak-iyak pa. Putang ina, Sarah. Pumunta ka ng Maynila, dito ka pa nagnakaw talaga? Di ba? Dito pa nagnakaw si Sarah. Dumayo pa ng Maynila para magnakaw ang putang ina. Tao pa ba? Diba? Ang tindi. Totoo naman eh. JC, gano'n naman talaga yung drama ng put. Ayop. Tingnan nyo naman, oh. Ang pera mula 2006 to 2025, bilyon-bilyon! Grabe, no? O, sige, tuloy. Na inireport ng mga bangko sa kanila mula 2006 hanggang 2025. Sa paliwanag ng AMLAC, tumutukoy ang covered transactions sa transaksyong lagpas sa kalahating milyong piso sa loob ng isang araw. Grabe, no? Ang transaksyon lagpas sa kalahating milyon araw-araw. Report naman sa ahensya ang suspicious transactions kung may kaduda-dudang galaw dito. Sabi ni AMLAC Executive Director Rodel Buenaventura, quote, theoretically possible din na lumobo pa ang mga transaksyon. Ang nire-report na po ng bangko sa AMLA, EMLC ay halimbawa yung mahigit 500,000 or kung suspicious. Kung hindi po mahigit sa 500,000 yan, hindi po i-report sa AMLAC. So maaari po or maaari ring wala na meron transaction na mas mababa pa sa 500,000 na hindi na po na i-report sa amin. Sa computation naman ni Akbar, paano naman yung mga 400,000 lang? Kaya nga ako, mga kababayan, hindi 500,000 lagi. Kailangan hati-hati. Kailangan mga ganito, kunyari 500,000 pa i-issue ako ng mga, 250 ah. Depende na lang kung may transaction. Halimbawa, may binili sa aking property. O kaya may binili akong property. O ganon, ano. O kaya may mga loan, ano. Ganon, di ba? Mga kababayan, sabi ko sa inyo eh. Oo, grabe. Halimbawa, mga kababayan ko, sa mga hindi ho nakakaalam, traders po ako ng mga sasakyan. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit marami ako sasakyan. Ayan kung gusto nyo ho ng maayos na sasakyan, may hinahanap kayong mga sasakyan, gusto nyo bumili ng quality na sasakyan, tawagan nyo lang ako. I-date ko pa kayo. Alam nyo na, alam nyo. alam nyo na ngayon At mga kababayan, abangan nyo ang aming bagong outlet dyan po sa may Quezon City, sa Fisher Mall, Quezon Avenue, mga kababayan. Magkakaroon po kami dyan sa lalong madaling panahon ng salon at saka ng skincare. Ayan magkikita-kita na tayo. Meron na kayong pupuntan. Oy, Boss Mike! Saan mo ba pinapagawa ang pes mo? Ano ang ginagamit mo? Alagang Levite. Ganon, Kita-kita tayo doon habang nagpapafacial tayo doon, Nagchichikahan tayo. Alam mo ba, Boss Mike? Uy, alam mo, pare, ganito. Diyos ko. Diba? Doon tayo magchichikahan. Ngayon. Sasabihin nyo sa akin, Boss Mike, wala naman akong ililibre ko kayo. Okay ba yon?
O gusto nyo ako makichikahan. Boss Mike, wala naman akong pambayad kasi mahal yan. Oo. Di ba? O ililibre ko kayo. O, halimbawa, gusto nyo malibre, yayain nyo si Aichang. O, di ba? Si Aichang magbabayad, kayo wala. O. Di ba, no? Teresita, ay, syempre! Papabatak natin yung mga mukha natin. Di ba? O, alam nyo na, mga kababayan, ha? Alam nyo na. Uy! Oo. Ay, pabili po, Toyota. Ay, meron. Rush? Bambino, may binibenta ko. Oo, marami. Oo, may Montero, merong BMW, may Mercedes. Oh, puro ano yan ha, puro SUV. Meron doon low-end, Avanza lang. Ano pa ba nandun? Meron 386. Ibibenta ko na rin yung kulay orange, yung Miata. Oh, na ano, na dating nabilan namin noon. Ang nabilan namin si Sash na. Kahit i-check nyo, tingnan nyo yung ano, oy Arnold Lopez, magaling ka dyan eh. I-check mo yung ano, yung sasakyan. O, kay Sash na yan. Biro nyo, sasakyan nyo pang galing sa artista. Di ba? Kung gusto nyo pampamilya, pangyabang, at pang-executive, marami ko niyan. Alam niyo, hindi ko sinasabi yan. Hindi ko sinasabi. Siguro si Arnold Lopez, alam niya. Pero sa inyo, hindi ko naman sinasabi. Kasi hindi naman ako mayabang. Hindi ako mayabang na tao. Magtatagal pa tayo na magkakakilala bago nyo malalaman ng totoo. Diba, mga kababayan ko? Hindi naman kailangan magyabang. O kanina, namigay na naman. May tinulungan na naman kami, Kita nyo, Halos linggo-linggo, buwan-buwan, may tinutulungan ho kami na ano. Kaya kung may mga humihingi sa inyo ng tulong, yun yung kaparaanan namin. Tumulong sa simbahan, tumulong sa bahay ampunan. Regular ho yan. Kasi lagi ko sinasabi sa mga ka-negosyo ko, kasosyo, pera lang yan Pera lang yan, hayaan mo. Oo, 'di ba? Sobra-sobra sa'yo, tulong mo. Ganon. Ngayon, nakabili na naman kami ng mga bigas. Ipapamigay na naman yan. Ewan ko kay Koy kung anong plano niya. Naawa naman ako kay Koy, tumatakbong politiko dyan sa lugar nila. Sabi ko, sa lugar mo na lang natin ipamigay. Sayang din, boto mo rin yan. Di ba? O, sige, tuloy! Representative Putang ina, naalala ko to si Sara Ito, tumakbo, ito mga kababayan isipin nyo maigi. Tumakbo para daw makapaglingkod. Hindi ho, putang ina, nagnanakaw Nagnanakaw, mga kababayan. Ako, hindi ako tumatakbo. Ako ho ordinaryong tao. Minsan barbero, minsan grab driver. Kadalasan vlogger. Di ba, no? Minsan barbero, minsan grab driver, kadalasan vlogger. Pero mga kababayan, tumutulong tayo galing sa hirap at pagod natin. Hindi ho katulad ni Sara Duterte, kinang-inang yan, tumakbo bilang vice-presidente, bilang mayor, vice mayor, para magnakaw. Diba, no, mga kababayan, antindi, no? Diba? Kulang na lang, minsan, taong grasa na nga ako Diyos ko talaga. Tuloy! Si Sendanya, 2.8 billion pesos pa raw ang maaring naiwan sa mag-asawang Duterte kung susuriin ang datos ng mga pumasok at lumabas na pera sa kanila noong 2006 to 2025. Grabe. 2.871 billion na maaring naiwan sa kanila, maaring ala na dyan, ay mas malaki pa doon sa 2.5 billion na budget po ng DOTR para po sa ating fuel subsidy. Grabe, no? Tindi, mga kababayan. Ay, Sara, pamigay mo na yan.
Ibalik nyo yung mga ninakaw nyo, maawa na kayo. Ha? Ay, sabi ko sa inyo mga kababayan, kung pwede lang ipanalangin Ipanalangin silang lahat na magkasakit. Magkasakit kayo nang wala nang lunas, mga hayop kayo, hanggang maisip nyo, hanggang magdeliryo kayo, hanggang sumuko na kayo, at sabihin nyo, Lord, ibabalik ko na po lahat ng mga ninakaw ko. Pagalingin mo lang ako. Di ba, no, mga kababayan? No? Tindi Ipaliwanag ni VP Sara yan. At hindi lang po sa komite, kundi sa taong bayan, kung saan ang galing ang bilyong-bilyong pesong ito. Ang ebidensyang ito ay may tuturing na smoking gun o matibay na basehan para masabi na may probable cause para iangat ang kaso. Absent pa rin si Duterte sa pagdinig. Absent si Duterte, paano lalayas ang putang inang yan? Ayan BP Sara BP Sara, aalis ng bansa mula Abril 23, bukas hanggang May 15. Puting inang yan, Our beloved Boss Mike.